Hello kapatid, magandang tanghali po. Kumusta po kayo? At quick live lang po tayo para sa mga malugod nating taga-subaybay. Kumusta po? At salamat sa inyong walang tigil na pagdasal para ni Papa. Hindi po ma-describe yung puso at damdamin na grabe yung lungkot. Pero ganun talaga yung buhay, magpatuloy pa rin tayo. At hindi tayo mawala ng pag-asa. Kahit masakit man, grabe yung sakit. Pero grabe naman yung ating pag-asa. Dahil ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Pero si Papa is fighting pa hanggang ngayon. So after here sa ating ministry of exorcism, pupunta naman ako sa kay Papa. Mag-celebrate ako at nagdadasal ako ngayon na hihintayan niya ako. Mag-celebrate tayo ng misa. Magpaalam tayo sa organizer doon sa mga pari. At salamat po. At ngayon mga kapatid, pag-usapan natin. Salamat din ako. Nagpasalamat ako sa mga albularyo. Meron na pinupost sila na nagdasal din sila kay Papa. Salamat po at ako po ay natutuwa. Wala po itong personalan mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat buong puso sa dasal ninyo. At itong sinasabi ko, hindi po ito galing sa akin ha. Katulad din ni Kristo sa Ebanghelyo. Nakalimot ako sa talata. Sabi niya, itong sinasabi ko ay hindi akin, galing sa Ama. Hindi galing sa akin. Tingnan natin kung saang talata ito. Hindi sa akin. Sumagot si Jesus, ang aking itinuturo ay hindi mula sa akin, kundi mula sa nagsugo sa akin. So ito din ang sinasabi ko ay hindi galing kay Father Darwin ha. Hindi galing sa akin, hindi po galing sa akin. Galing po yan sa simbahan. Bakit? Okay. Ito. Babasahin natin. Sabay tayong mag-aral mga kapatid ha. Unang Timoteo, bakit makinig? Saan naman tayo makinig ngayon dahil wala na si Kristo? Kahit hindi kayo makinig sa akin, basta makinig lang tayo sa kanyang iglesia, kanyang simbahan po. Ito ang inihabilin ni Kristo sa tagasunod niya. Tayo, di ba? Tagasunod tayo kay Kristo. Anong sabi niya? Para iniwan niya yung simbahan. Ang nakikinig sa inyo, sa simbahan, ay nakikinig sa akin. Ang ganda, no? Ang nakikinig sa inyo sa simbahan, kaya nga, mga kapatid, I quoted the church fathers, I quoted the Bible, I quoted the official teachings of the church. Dahil itong sinasabi ko ay hindi akin. Sinusunod ko lang si Kristo. Diba? Dito sa... uulitin ako dito po sa John chapter 7 verse 16. Sumagot si Jesus sa kanila, dahil maraming nagagalit kay Jesus dahil ang kanyang sinasabi ay nababatay sa katotohanan. Sumagot si Jesus sa kanila, ang aking itinuturo ay hindi mula sa akin, kundi mula sa nagsugo sa akin. Ganon din mga kapatid. Ulitin ko itong sinasabi ko ay hindi ito doktrina ni Father Darwin. Wala po akong doktrina. Isa lang po yung ating tagapagturo, ang simbahan po. Dahil ang simbahan mga kapatid, ang simbahan mga kapatid, ang kanyang binigyan ng authority. At si San Pablo din, sabi niya, ipinapaalam ko sa inyo, mga kapatid, na ang ebanghelyong ipinangaral ko ay hindi mula sa tao. Ito din ang sinasabi ko, hindi mula sa tao,
Hindi ko ito tinatanggap mula sa tao. Yung abyan, di ba? Hindi mamatay yung lulo natin kapag hindi mapasa. Hindi po ito galing sa tao, kundi sa pamamagitan ng pagpahayag ni Hesukristo. Galing po ito ni Kristo, sa aral ni Kristo, sa banal na salita ni Kristo, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay, binabasa ko po Galatians chapter 1, verses 11 to 12. And 1 Corinthians chapter 2, verse 13, ito ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay aming ipinapahayag, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa mga salitang itinuturo ng Diyos. Saan ba ang turo ng Diyos, mga kapatid? Yan ang magandang tanong. Saan ba tayo dapat makinig? Sa personal lang na grupo? Sa personal lang na mga kulto na grupo? O sa simbahan niya? Ito ang sagot. Dapat makikinig tayo sa Santa Iglesia na nandyan na panahon kay Kristo. Panahon ng mga apostoles. Dahil siya ng tatag Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15-16. Ngunit kung ako'y magluwat, ang iyong mga iyong maalaman kung paanong nararapat ang ugaliin ng tao sa iglesia ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ano ang simbahan? The pillar and the foundation of truth. Grabe ang simbahan, no? So doon tayo makikinig sa simbahan. Kung hindi tayo makikinig sa simbahan, si Father Darwin, kapag hindi makikinig sa simbahan, delikado yung mga parokyano ko. Anong sabi ni Kristo mismo? Luke chapter 10 verse 16. Babasahin natin. So ito nakasulat, mga kapatid. Luke chapter 10 verse 16. Ito nakasulat. Luke chapter 10 verse 16. Ang nakikinig sa inyo, mga simbahan ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay sa akin nagtatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kita nyo, kapatid, dito po, kapag hindi ikaw tatanggap sa aral ng simbahan, tinatakwil mo si Kristo ang nagtatag nito. Kapag hindi mo tatanggapin si Kristo, hindi mo tinatanggap yung nagsugo sa atin. So very essential po. Sabi niya, ang hindi tumutulong o nakikiisa sa pagtitipon or misyon ay nagkakalat o nagpapasibol ng pagkakawatak-watak. So kaya nga, sinishare ko po ito para ma-unite tayo, hindi sa opinion ng tao, hindi sa paraan ng tao, kundi ma-unite tayo sa katotohanan ng turo ng ating inang simbahan po. Yan po ang rason natin. At salamat sa mga dasal, sa mga albularyo para ni Papa. Yun ang kailangan po, hindi lang sa mga albularyo, kundi sa lahat natin. No? Salamat po And then, meron pang sabi ang mga, yung nag-comment sa atin na isang mangkukulam, napagkilalang mangkukulam. So ito po ilagay po natin ito sa isipan natin. Si Saint Irenaeus of Lyons, sabi niya, this Simon, who before time used magical arts, and applied himself to the study of the whole magic art, that he might bewilder and overpower multitudes of men. So ma-amaze yung maraming mga tao, no? And then overpower multitudes of men, maraming mga taong maligaw. Ito na po. Ito na po yung very relevant po ang sinasabi ni
Saint Irenaeus, no, marami nang pumipila nila. Pero hindi pumipila sa Sacrament of Confession. Sad to say, no? No, mas wala tayong tiwala sa sakramento. Mas tiwala pa tayo sa mga agimat natin. Mas nagtiwala pa tayo. It is against first commandments po. First commandment, mga kapatid. So, ito po yung reflection sa sinabi ni Saint Irenaeus, mga kapatid. Saint Irenaeus identifies the root of certain heresies in individuals who practice magic arts, sorcery with the intent of controlling and deceiving others. Malinaw na malinaw yun, ha? The key point, magic is tied to deception and to setting oneself up in the place of God's power or misusing power. So, hindi yan basta-basta, ha? Si Saint Irenaeus yan. Anong sabi niya dito? Heresies in individuals who practice magic arts, sorcery with the intent. Diba? Sabi mo? At meron pa siya, kukomentaryuhan natin sa sunod na araw. Marami tayong i-discuss, mga kapatid, pero wala tayong sapat na oras. Okay? So, mag-imisa na ako ngayon. May 4 minutes pa ako. 4 minutes. Tilog ko na ito. Si Origen of Alexandria contra Celsum number 2 page 49. Jesus not merely from giving heed to sorceries in general, but from such as gives himself out as Christ of God, and who tried by certain apparent miracles to gain over those who are wicked men and sorcerers. So makita natin, si Saint Origen draws distinction between genuine divine power and power that is peddled by sorcerers. He implies that sorcery is often associated with false claims and deception. It stands in contrast to the true mission of Christ and His disciples. Dahil, isasabihin nila, si Kristo nga nagpagamot. Magkaiba po yun. Hindi po natin magagamit ang logic, yung gagamitin natin yung mga albular kapangyarihan ay galing kay Kristo. Hindi po. Often associated with false claims and deception na instant healing po. At sabi nila, may healing ba dito? Ang dami po. Sana po ay nakikita ninyo yung mga post natin. Hindi na mabilang po. Mga healing moment. Si Saint Athanasius naman, sabi ni Saint Athanasius, but evildoers and sorcerers will wax worse and worse, deceiving and being deceived. Believe them not. Malinaw naman, no? Believed in Saint Athanasius of Alexandria. So pasensya na po kayo, ha, dahil maraming mga viral mga albularios ngayon. Maraming viral, so kailangan na titindig tayo, and then ituturo natin hindi yung nasa isip ko, hindi yung personal na opinion ko, hindi din yung personal na realization ko or reflection ko or meditation ko, but it is from the core truth of God, the core truth of the Christian teachings, mga kapatid. Ito yung reflection. Saint Athanasius warns of the progressive nature of sorcery. Dumami na po kahit sa yung panahon. Ngayon dumudubli na. How the practice corrupts both the practitioner and those drawn into it. Deceive the practitioner and deceive those people who come to them. The implication, vigilance is needed, and one must not be deceived by apparent signs or charms. Grabe, no? So, mga church fathers, hindi na po nagkulang sa pag-remind sa ating lahat. Last na church fathers na i-quote natin. Concerning Menander, Saint Justin Martyr, merong isang sorcerer, ina-address niya, he also was instrument of diabolic power.
He also deceived many by his magical art. It was indeed the artifice of the devil to endeavor, by means of such sorcerers, to make ridiculous the doctrines of the church concerning the immortality of the soul and the resurrection of the dead. So, yan na, hindi po ako nag-iisa sa pag-correct ng mga present occult practitioners po. Mamaya po, may isi-share po ako, ipopost ko lang, yung isang albularyo. Meron din siyang mga anting-anting nag-react during exorcism po. Okay? Agabangan nyo mamaya, mag-post na lang ako dahil nagsagawa pa tayo ng summarize sa kanyang sharing po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless.